Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong pagiging bias. Ito hindi ko sinasabi ito dahil sa may personal na galit tayo kay Boying Rimulya. Sinasabi ko ito para maging patas naman tayo sa paningin ng ating mga kababayan. Alam nyo, para maintindihan po ninyo, ito't panoorin muna po natin itong video ito. Kukunin daw po ng Office of the Ombudsman bilang state witness si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Yan ay dun sa mga kasong nabunyag dahil yan sa flood control scandal. Ay update po dyan si Bombo Grant Hilario. Balak ngayon kuhain ng Office of the Ombudsman si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bilang state witness para sa mga kasong may kinalaman sa anomalya ng flood control projects. Ayon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, hihilingin nila sa Korte ng Sandigan Bayan na ma-discharge o matanggal bilang akusado ang dating kalihim sa mga kasong kinakarap nito. Mayroon na niya silang nilagdang kasunduan patungkol sa kooperasyon mangyayari sa pagitan ng Tanod Bayan at ni former Public Works Secretary Manuel Bunuan. At tapos pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunuan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Dagdag pa ni Ombudsman Boying Rimulya, naghain na rin daw sila ng motion to discharge sa korte upang maging testigo para sa panig ng prosekusyon. Naniniwala kasi ang Ombudsman na mga nalalaman umano ng dating kalihim ay maaaring magamit nila sa mga kaso. Git niya, mahalaga ang kalaman nito bilang dating kalihim ng kaguran at pati testimonya ay importante para mapatunayan raw ang mga kasong ihahain ng Tanod Bayan. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Habang dahil sa may mga karamdaman umano ang dating kalihim, ayon kay Ombudsman Rimulya, kanila rin itong isinasaalang-alang. Kung kaya't sa lalong madaling panahon ay hilingan niya na makuha na nila ang dating kalihim bilang state witness at tuluyan ng magamit kanyang mga testimonya. So yun po mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, nung napanood ko po ito, agad ko pong naramdaman o nakita at bigla kong naisip na parang may hindi maganda. Hindi sa kinakampihan ko ang mga DDS o hindi sa kinakampihan ko si Marcoleta. At maging yung mag-asawang Diskaya. Kilala naman po natin si Bunuan, di ba? Si Bunuan po ay tauhan, kasama, appointed ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng DPWH. Ang unang-unang nakita ko, napansin ko na parang bias. Bakit nung si Marcoleta ay humihingi ng hospital arrest dahil sa kanyang nararamdaman, bakit hindi sila pumayag? Bakit si Kibuloy humingi din ng hospital arrest? Bakit hindi sila pumayag? Kasi nga, sabi nga, kailangan panagutan nila yan doon sa kulungan. Kailangan panagutan nila yan doon at walang dapat special treatment. Pero pagdating dito kay Bunuan, parang baliwala ang pagpapanagot sa kanya. Dahil sa kaartihan niya, dahil din sa tauhan siya ni PBBM, ayun, nasa ospital lang siya. At sa katunayan, ayon sa mga nurse na nagchat-chat sa atin dito o nagme-message sa atin, hindi naman, parang hindi lang nakakulong si Bunuan. Pagdating sa camera, sa media,
Mahina siya, naka-wheelchair. Pero pag nasa loob lang siya ng hospital, nasa kwarto niya, mas malakas pa sa kabayong kumbaga sa 'di ba? Handang tumakbo ng 24 oras. Masakit sabihin kasi tauhan ito ni PBBM. Pero alang-alang sa taong bayan at sa ating pinaglalaban, gusto ko maging patas dito. Ang tanong natin ngayon kay Boying Rimulya, maging sa ating Pangulo, bakit ganon? Akala ko ba wala kayong kinikilingan? Akala ko ba wala kayong sinisino? Akala ko ba yung pagpapanagot ninyo sa mga magnanakaw patas? Biro nyo, humiling yung mag-asawang Diskaya na maging star witness. Diba? At marami pang iba na may kakayahan at merong sapat na dahilan para maging star witness. Lalong-lalo na sa usapin ng, 'di ba? Katiwalian na pwedeng magturo sa mga mastermind. Pero itong si Bunuan na siyang mismong hepe o kalihim ng DPWH, nakakampi, kaalyado, kasama ni PBBM, abay, pinagpipilitan ngayon ni Boying Rimulya na dapat ay maging star witness. Bakit ganon, Mr. Boying Rimulya? Anong meron kay Bunuan at pinagpipilitan mo na siya ay maging star witness? Ngayong sinasabi nga niyang wala siyang alam, hindi niya alam kung sino-sino, tapos ngayon siya pa ngayon ang gagawin mong star witness. Bakit yung mag-asawang Diskaya hindi mo gawing star witness? Na samantalang yun ang nagiging kausap ng mga dambuhalang mga politiko na nakakuha ng kickbacks. Diba? Mukhang may mali, Mr. Rimulya. Magkano o ano ang inutos sa'yo? Sinong nag-utos sa'yo para ipilit na itong si Bunuan ang gawing star witness? Gayong inamin naman niya na wala siyang, hindi niya halos alam kung sino-sino yung ano dyan. Di ba? Naalala mo, nung nagsalita si Alcantara, nagsalita yung ibang mga dati ng kasabwat sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, kahit nung wala pa si Bunuan. Bakit hindi sila ang ginawa mong star witness? Ano naman ang ituturo ni Bunuan at sino ang ituturo ni Bunuan? Gayong sinasabi nga niyang hindi niya alam yan dahil yung mga nangyayaring yan ay panahon pa ni Mark Villar. Na nung panahon ni Mark Villar, kung titignan natin, kung titimbangin natin, nandun na si Alcantara, nandun na si Hernandez, nandun na nakakagawa na o nakakatanggap na ng bilyon-bilyon itong mag-asawang Diskaya, at alam nila kung sino yung mga taong kausap nila na pwede nilang ituro kung sakaling sila ang magiging star witness. Anong ituturo? Sinong ituturo ni Bunuan? Baka mamaya ang mangyari pa dyan, dahil nga sa pinipilit mo maging star witness si Bunuan, kung sino-sino na lang ang ituro niyan. Hindi naman patas yun. May nangyayaring hindi maganda. At mukhang sa nakikita ko, mukhang papangit dito at sasama ang image ng Malacanang. Pag hinayaan nila na mangyari yung gusto mo, Boying Rimulya. Sana lang maintindihan ito ng ating mga kababayan. Ang sinasabi ko, sana ay maging patas si Boying Rimulya. At sana maintindihan ng taong bayan ang punto ko. Na kung sino man yung karapat-dapat na maging star witness, malamang dapat yung matagal nang nagiging kasabwat o kasama o kaisa ng mga magnanakaw na matagal na nagpapahirap sa taong bayan. Isibunuan panahon lang to ni PBBM Anong ituturo niya? Sino ang ituturo niya? Tuturo niya yung Diskaya.
Eh yung Diskaya naman, ang tinuturo, siya din. Eh sino ang papaniwalaan natin? Yung nasa taas o yung nasa baba? Natural, mas maniniwala ako dun sa mas mag-asawang Diskaya. Kasi, wala namang kapangyarihan yun eh. Pag ginawa mong star witness yan, ang ituturo niya, yung mas malaki sa kanya, hindi yung mas maliit sa kanya. Diba? Kasi yun ang hahanapin eh, yung mas malaki sa kanila, yung mas bigating tao kaysa sa kanila. Na siyang naging dahilan kung bakit maraming mga Pilipino ang naghihirap. So ang panawagan natin ngayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung magkapatid na Rimulya, hindi na namin sila naiintindihan. Baka dahil lamang sa magkapatid na ito, ay mawala yung suporta namin sa iyo. Kaya hanggat maaga pa, alisin mo na yung 2 tukmol na ito, o kinakailangan ipa-impeach itong si Boying Rimulya. Dahil nakikita ko, mukhang hindi maganda ang ginagawa nito. At baka ito pang magpahamak sa iyo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya pakiusap, hadlangan mo yung mga maling plano ni Rimulya. Kausapin mo siya na dapat maging patas siya at hindi maging bias para hindi ka madamay sa mga kalokohan ng magkapatid na ito. Kaya nakakatakot kapag itong magkapatid na ito ang nalagay sa pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. Ewan ko na lang kung anong kahihinatnan. Sorry pero bagamat kakampi ito ni PBBM, hindi ako sang-ayon. Hindi naman lahat ng kakampi ni PBBM sang-ayon ako eh. Sa mga naging kasama kakampi ni PBBM o yung mga naitalaga niya, isang tao lang nakita ko talagang tapat. Talagang kahanga-hanga, masasabi nating hero. Walang iba kundi si General Torre, na binalasubas din bandang huli. Pagkatapos sundin lahat ng kagustuhan ni PBBM, pagkatapos niyang magbuwis buhay, halos pagmumurahin na pati pamilya niya ng mga membro ng KOJC dahil sa pagdakip kay Kibuloy, pagkatapos nun wala na. Imbis na manatili bilang hepe ng Philippine National Police, inilagay tuloy sa MMDA. Hindi ko maintindihan. Maraming mga katanungan pumapasok sa ating isipan ngayon na talagang masasabi natin parang isang kababalaghan na dapat mabigyan ng kasagutan. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Pakiusap kay PBBM. Kausapin mo, ayusin mo si Boying Rimulya. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.